sa huling kapanahonan. At ang topic nga po ay original sin. Ito yung original sin ito, bakit ito yung napili ko kasi naging interesting po sa akin ito. At ito rin po yung naging dahilan upang ako ay magpatuloy sa pag-aaral o paghakbang sa mensahe. Nung ako pa po ay nasa denominasyon, itong original sin ito, ito yung una kong napakinggan sa end time. At naging interesting ito sa akin. At ang ginamit nito, una-una yung aking nanay na matagal na po patay. Nung ito napakinggan ko, ay naging interesting sa akin na talagang nakatawa para sa akin din. Kasi nagiham ito para pakinggan ko kung ano may talagang original sin ito. Tumpukin mo na, Brad, dahil ang oras mo, kakapusin ka. Okay. Ngayon, umpisahan ko na. Buksan natin sa Genesis 2:9, no? Ano po ba talaga ang tunay na pagkakasala ng tao o tinatawag natin original sin? Kasi sa mga denomination, maging ako, nung ako po ay nasa denominasyon, ang unawa ko po ay yung pagkain po ng literal na bunga. Yung nga pong sabi nila ay isang uri ng bunga na mansanas. Pero tingnan mo natin sa Bible, yung mga ebidensya na magpapatunay nga po na original sin ng tao ay patungkol nga po ba talaga sa pagkain ng mansanas. At ano po ba ang naging dahilan na itong kasalanan na ito ay nagbigay ng dulot para ang tao po ay mapahamak? Una-una po ay sa pamamagitan po ng tinatawag na hindi paniniwala sa salita ng Diyos o yung kanyang disobedience sa Word of God. Yung isa pa ay yung pagka-ignorance niya. No? Ngayon, dito sa Genesis 2:9, basahin natin, mayroon pong nilikha ang Diyos na tatlong uri po ng pagkain. Una, sabi nito, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paligid at mabubuting kanin. Gayun din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halaman at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So meron pong ibinigay ang Diyos na tatlong uri ng puno o sabihin natin ang makakain. Una ay yung literal, yung pagkain physical. Ngayon ito yung kinakain ng ating physical at ito yung ating dinudumi. At pangalawa, yung dalawa rito ay spiritual. Una, yung pangalawa, yung tree of life. Hindi ito pinagbawal ng Diyos na kainin ng tao. Ang ipinagbawal ng Diyos, yung pangatlo, yung pagkain ng punong kahoy na yung pagkakilala ng mabuti at masama. Ito pong dalawang ito po ay spiritual, hindi po ito literal. So, sa Bible, meron po tayong makikita na yung term na salitang eat, yung pagkain. Una, ang sabi ni Kristo, kung ano yan sa Bible, sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Ito yung spiritual, ito yung salita ng Diyos. Pangalawa, sabi ni Kristo, ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Diyos. At ito pa rin. Mabasa natin sa John 4:34 tayo. So ito yung spiritual na pagkain. At meron din pagkain sa ikamamatay. Spiritual din ito. Ito yung mabuti at masama. At ito ay pwede natin tawagin si Satan, no? Yung salita ng pagkaaway. Okay. Ngayon, ano po ba ang naging kasalanan ng tao? Yun nga po yung sinabi ko na unbelief and disobedience. Yung hindi nila paniniwala sa salita ng Diyos at yung hindi nila pagsunod. Yun yung binunga na hindi nila pagsunod. Kaya nagkaroon sila ng pagkakasala.
Ano ang sinira ng tao? Yung pagpaparami, yung tinatawag na reproduction. Na yung plano ng Diyos, nasabi niya sa tao, nasabi niya na magpaparami kayo. No? Ano magpaparami? Sa physical lang ba yun? Maging sa spiritual, magparami sila. Magparami ng bunga. No, yung mga anak. At pangalawa, spiritual din. Kasi meron sinabi ang Diyos na pagsusupin. So yun po ang batas ng Diyos, o plano ng Diyos sa tao. Pero ang ginawa ng tao, ito'y sinira at may ginamit ang kaaway na para masira yung plano ng Diyos sa tao. At ito yung serpent. No? Ginamit ito ng Diablo, yung serpente na tinatawag na natin, na ito alam naman natin na ito yung prehistoric man, no? Na isang uring tao na may pagkahawig sa hayop. Pero ito po yung tao. At ito po yung ginamit ng kaaway para po mahalin lang ang babae at mailagay ng Diablo yung kanyang binhi. Kaya ang kasalanan ng tao may kinalaman po sa dugo. Oh. So yun po, hindi alam namang denominasyon. Tayo po ibinuksan sa mga bagay na yan. Ibinuksan yung mga mystery sa pamamagitan ng isang propeta. At tayo ay nakatanggap doon at tayo rin ay ipinahayag natin yun, yung katotohanan na yan. Na ang original sin talaga ay may kinalaman po sa huwag lang tayo mag-isip ng yung tinatawag na may bisexual o sexual fornication. So yun po ang naging kalagayan. Kaya po ngayon, patuloy tayo. Ang sabi niya kay Adan, na dapat sa kahoy ng pagkakilala mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, iyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoon, hindi mabuti. Okay. So yan, nandiyan na, no? Ngunit, yung ahas, okay, yung serpente, itong serpente ay tinukso yung babae, no? At sabi niya, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman ay makakain kami. Ito po yung mga pagkain pisikal. At saka yung tree of life, no? Yun yung salita ng Diyos. Ngunit ang sabi ng kahoy, tatapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong pagkain niyaon, huwag ninyong ihipuin, baka kayong mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. So, ang serpente po ay nagsasalita. Ano siya doon? Hindi po siya literal na ahas, nung hindi pa siya sinusumpa. Siya po ay isang katulad ng tao. Yan. Anong ginawa ng serpente? Binaligtad niya yung salita ng Diyos. Yung katotohanan ay binaligtad niya. Sabi nito sa Bible, sapagkat talastas ng Diyos sa araw kayo kumain niyon, ay malidigan nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. So, dito makikita natin na tinuturuan niya yung babae. Una, tinuturuan niya ng aral. No? Ano ang tinuro niya? Ikinintal niya doon sa babae. Ang sabi niya, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw kayo kumain niyon, malidilag nga ang inyong mga mata. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng pagkaunawa. Sabi niya, madidilat nga ang iyong mga mata at kayo magiging parang Diyos. So, yung salitang parang Diyos, no? Tinuro mo na yung salitang parang Diyos. Tinuro niya yung pagka-Diyos. Na kapag daw kinain niyo, yung bunga na yun ay magiging parang Diyos kayo. Yun ang kanyang
nilagay sa isip ni Eva. Oo, yung patungkol sa pagka-Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So, makikita natin dito, yung salitang, yung parang maging Diyos, no? Ang isang tao, ito po ay mataas na aspeto, na kapag ginawa raw nila ng tao yun, ay magiging parang Diyos kayo. No? Kasi si Satanas, yun ang kanyang doktrina, na ikinagta niya sa tao, na tayo magiging parang Diyos. Sabi, mataas na aspeto yan, para ikaw ay sambahin din. No? Yung salitang parang kayong maging Diyos. Kasi ang Diyos po, kung makita natin dito, mapapansin natin, na yung salitang pagkaunawa sa mga bagay, no? na pagkakilala ng mabuti at masama, ito ay may mystery na bagay na pag nalaman ng tao ito, ay magiging talagang parang Diyos siya. No? Yan. At napakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, no? At nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Yung salitang magpapantas sa tao, is sabihin, magkakaroon siya ng katalinuhan. Oh. At sabi ito, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang kasama niya at ito'y kumain. So yung unang kinain nila, sa kanilang spiritual, yun yung aral ng kaaway. So, yung mensahe ng kaaway na ikinitag sa kanila, no? Maging parang Diyos kayo. So, pwede kayong maging masamba. Kaya si Satanas, susiya masamba siya eh. Di ba? Kaya ilan ang kanyang nakuha na anghel na sumama sa kanya? 1/3. No? At siya'y sinamba rin. Pero ang dami sumamba sa kanya. No? Parang Diyos siya eh. So talagang gusto siyang pantayan ng Diyos. Kaya yung salitang purification, nakita natin dito, bakit ang babae ay nangalo niya, yung salitang pangangalo niya. No? Eh, ano muna natin sa spiritual, bago muna yung salaman. Spiritual muna, na pangangalo niya. Tingnan nito sa panahon ng angelic being, no? Yung mga anghel na sumamba rin kay Lucifer, sumamba rin sa kanya, kasi sinamba rin si Lucifer eh. 1/3 ang nakuha ng anghel at sumamba doon. At yun ay nakuha ng kaaway at sila ay tinapon kasama lang ni Lucifer at tinawag na sa Satanas ngayon. Bakit? Yung mga anghel na ito, no, na sumama kay Lucifer at tinatawag na Satanas, siya yung kanilang sinamba bilang Diyos din. Kaya si Satanas, Diyos din siya sa kanyang sarili. Ipinahayag na siya Diyos din. No? Itong si Lucifer at tinatawag ng Satanas, o kaaway ng Diyos. At ito rin ang itinuro niya doon sa tao, kay Eva at kay Adan. At ginamit niya nga yung serpente. No, itong serpente ito ay isang uri ng tao na makikita natin na hindi mabuti. Ngunit nung ito po ay nilumupan o pinanahanan ng demonyo, yung serpente po ito ay, ang sabi doon, naging matalino. No? Naging matalino. Kaya sumabasa natin yung sa Genesis to, sino bang tinutukoy dito? Yan, sa Genesis 3:2, ito, 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. No. Sino yun? Sa akin pong pagkaunawa, no? Dual application po ang aking pong dito. Bakit tinawag siyang tuso? Sino yun? Si Satanas. Pero po, nanahanap po sa kanya yung Diablo. No? Yung Diablo, doon sa serpente. Doon po sa prehistoric man. Tumahanap po sa kanya noon time na ito. No? Nakikipag-usap na sa kay Eva. Sa Genesis 3:1, sabi niya, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa aliman sa mga hayop. So, ang application po nito ay dual na. Yung serpente at yung tuso, ito po si Satanas na tumahan po sa serpente na prehistoric man. No? At sinabi niya sa babae, so 5 minutes ka na lang. 5 minutes na, okay. So, ang kukunin ko lang po dito pinaka no?
tutubukin ko na ang kasalanan po ng tao talaga po ay hindi po sa pagkain po ng pagkain ng literal na prutas, kundi po may kaugnayan po ito doon sa sexual fornication. Una, spiritually, nangangano niya ang tao, spiritually, at ang kanya pong spiritual ay nagunti na ng maling turo o maling aral. Pangalawa, ang binunga po nito ay maling bunga. Ano yun? Contact po siya doon sa serpente. Ibinigay niya po ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. No? Spiritually and physically. So yun po yung ibinunga doon, nung pagtanggap niya doon sa aral ng Diablo. Kaya po lumabas po doon yung dalawang bunga rin. At alam po natin kung sino yun, si Cain at si Abel. So yun yung bunga rin, yung mabuti at yung masama. Kaya po sa atin, tayo po ay sa genealogy, by generation to generation, tayo po ay nangaliwala ng dugo ng serpente. So dalawa po yan. Una, yung doktrina ng demonyo at yung dugo ng serpente na nangalaytay sa ating dugo. Kaya po dalawa po ang ating pong pagkikipaglaban. Una sa ating pong physical, at yun po yung maging sa ating spiritual. Kasi nakunti na rin yung ating spiritual eh. Saan? Sa aral. No? Kaya bakit po, kung amin natin na sa paghahandog, ay may kinalaman po lagi sa dugo. Maging sa uling kapanahunan, ang ibinigay po ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Yung kanyang dugo sa kusang kalbaryo. So meron po kinalaman sa dugo. Hindi po sa pagkain po na literal na pagkain ng prutas. Yan po ang aking naintindihan, naunawaan sa mensahe sa uling kapanahunan. At yun ay dinala ng ating ni propeta, yung propeta Balong-Banang, at ako natin yan sa iba pang mga mensahero, yung patungkol pa sa original sin. So, yan po ang original sin. At makikita natin na yung kasalanan ng tao, naging dahilan, ulitin ko lang po, kayo po hindi paniniwala. Si Eva ho, hindi nyo pinaniwalaan ang salita ng Diyos, at yun po nagpahamak. Kaya, nagkaroon po ng kamatayan. Pero yung kamatayan po ba na yun ay agad-agad? Hindi, meron po siya na panahon. Yung kaya mamatay, hindi agad-agad namatay. Meron pong panahon na ang tao ay namatay, hindi agad-agad. So, totoo talaga na ang kamatayan na yun ay spiritual na kamatayan at yung physical. No, physical. Pero, ganun pa man, ang ating pong magulang ay sila, bago sila po ay pinalaya sa Garden of Eden, sila po ay binihisan, pinatawag, no? At nagpatuloy po yun yung aral ng Diyos na ang kaligtasan sa bawat sa atin ay binigay ng Diyos sa atin, yung tunay na pagkaunawa, pagkakilala. So, yun yung aking patungkol po sa original sin. Dalawa pa. Dalawa pa. Okay. So, okay. So, yun na lang. Yun na siguro aking po mag-share doon. Patungkol pa sa original sin. Okay, baka po may susugay, may magsususog, pero nagpauna na si Pastor sa akin eh. Pastor Wami, pinaunahan na natin. 10 minutes po. Okay? Okay, so, ay